sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Taas presyo sa mga produktong petrolyo, inaasahang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa January 16. Hataw Balita. Senator Amy Marcos nagsalita sa umano'y koneksyon ng kanyang pinsang si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa nangyayaring kampanya para sa charter change. Hataw Balita. Grupong Manibela magsasagawa ng transport protest kasama ng piston at ang iba't ibang sektor bukas. Hataw Balita. Quezon City Prosecutor's Office nilinaw na walang sapat na ebidensya ang reklamong grave threats laban sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Hataw Balita. Finance Secretary Ralph Recto, prioridad ang makakolekta ng trilyong piso mula sa tax hanggang sa susunod na taon. Hataw Balita. At alamin ang mga world-class travel destinations ng Pilipinas na pasok sa top 10 trending destinations for travelers for 2024. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Inaasahan po na magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas araw ng Martes, January 16. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, 80 centavos hanggang 1 peso ang may daragdag sa presyo ng kada litro ng diesel. Ang gasolina naman ay inaasahang tataas ng 20 sentimos hanggang 40 sentimos kada litro. Samantala, aabot naman sa 70 sentimos hanggang 90 sentimos ang posibleng price increase sa bawat litro ng kerosina. Ngayong araw, i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad simula bukas. Ayon sa Department of Energy, isa sa mga dahilan ng posibleng pagtaas ng presyo ng langis ay bunsod ng umiinit na tensyon sa may Red Sea na nakakaapekto sa supply. Dahil sa tensyon, nagdudulot ito ng delay sa delivery kung saan iniiwasan na ng mga commercial vessel na dumaan sa Red Sea dahil sa panganib na siyang nagpapataas sa presyo ng langis sa merkado. Hataw Balita. Binuksan na nitong linggo, January 14, ang kauna-unahang 24/7 VIP lounge para sa mga overseas Filipino worker o OFW sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1. Mayroon itong komportabling upuan, Wi-Fi at charging stations, power outlets at mga pagkain at inumin na libre para sa mga OFW. Ang OFW Lounge ay naisakatuparan sa pagtutulungan ng House of Representatives, Overseas Workers Welfare Association o OWA at Department of Migrant Workers o DMW. Isang araw bago ang pagbubukas, nag-inspeksyon si House Speaker Martin Romualdez sa OFW 24/7 VIP Lounge kasama sina OWA Administrator Arnel Ignacio at Deputy Administrator Attorney Hani Quino. Ayon kay Romualdez, bukod sa NAIA, plano din nilang magbukas ng kaparehong uri ng lounge sa Clark, Cebu at Davao. Tugunan niya ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng komportableng lugar ang mga papaalis na OFW sa mga international airport sa bansa. Hataw Balita. Nagsalita na si Senator Amy Marcos sa umano'y koneksyon ng kanyang pinsang si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa nangyayaring kampanya para sa charter change. Sa isang panayam, sinabi ng senadora na hindi katakataka ang issue dahil ang mga pangalan at mobile numbers na lumitaw sa isinagawang signature campaign ng People's Initiative para sa Chacha ay konektado sa mga staff ng kanyang pinsan. Ibinunyag din ni Senatora Marcos na maaring may ilang tao na nagsasamantala sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahit na sinabi noon ng Pangulo na ang mga amyenda sa 1987 Constitution ay dapat mag-focus sa pag-akit ng mas maraming investors sa bansa. Kailangan anya na malaman ni Pangulong Marcos ang nangyayaring
People's Initiative na ikinababahala niya. Binalaan naman ng senador ang mga nasa likod ng aksyon para itaguyod ang charter change na magdahan-dahan sa kanilang mga ginagawa na nananamantala sa kabaitan ng kanyang kapatid. Hataw Balita. Kakausapin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga mambabatas kaugnay sa paggamit sa kanilang programang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS para sa People's Initiative. Naninindigan ng DSWD na wala silang kinalaman sa anumang hakbang upang isulong ang charter change o CHACHA. Nangangalap na ng detalye ang kagawaran tungkol sa umano'y paggamit ng AICS program. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, makikipag-ugnayan siya sa mga tanggapan ng mambabatas, partikular sa kay Senatora Amy Marcos, upang makuha ang impormasyon ukol sa naiulat na pagkalap ng legda kapalit ang pangakong ayuda mula sa programa ng DSWD. Dagdag pa ni Secretary Gatchalian, wala silang anumang kinukuhang anumang dagdag na requirements para sa pagkuha ng ayuda. Pakinggan po natin ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Hindi ho kami humihingi ng karagdagan pang mga requirements katulad ng paglahok sa iba't ibang mga programa or iba't ibang inisyatibo. Ang sa amin, simple lang. Kung ano yung kinagisnan yung requirement, ID at social worker intake, sapat na yon para maka-avail ng serbisyo dito sa aming departamento. Hataw Balita. Inanunsyo ng grupong Manibela na magsasagawa sila ng isang transport protest kasama ng piston at ang iba't ibang sektor bukas araw ng Martes, January 16. Ayon kay Manibela, layunin ng kanilang protesta na himukin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang mga na-revoke na prangkisa ng mga driver at operator na hindi nakapag-consolidate. Magsisimula ang protesta sa University of the Philippines, Diliman at tatahak patungong Mendiola ng alas 9 ng umaga at magtatapos naman sa Korte Suprema kung saan itataguyod ng transport groups ang isang maikling programa. Inaasahan ng grupo na makikilahok sa isasagawang transport protest na nasa 15,000 katao. Sa isang pahayag, nilinaw ng Manibela na ang protesta ay hindi isang uri ng panibagong transport strike, kundi isang aktibidad para ihayag ang kanilang ipinaglalaban at ang kanilang panawagan kay Pangulong Marcos na itigil ang mga ipinatutupad na deadline sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program at ibalik ang dating franchise validity na 5 years. Hataw Balita. Nilinaw ng Quezon City Prosecutor's Office na walang sapat na ebidensya para kasuhan ng reklamong grave threats ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Apat ang binanggit nilang dahilan para ipawalang bisa ang reklamong grave threats ni ACT Teacher sa Party List Representative Franz Castro laban sa dating Pangulo. Ayon sa piskalya, hindi na ipakita ni Representative Castro na seryoso at tahasan ang ginawang pagbabanta sa kanya. Inilabas din umano ng dating Pangulo ang kanyang mga pahayag kasunod ng heightened emotion sa kasagsagaan ng issue ng confidential fund at napabalitang impeachment laban sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Bilang ama, natural lamang anya na madismaya at depensahan ang kanyang anak laban sa political attacks. Dagdag pa ng piskalya, hindi pangkaraniwang isinasagawa sa publiko ang isang pagbabanta o death threat. Gayun din, bigo umano ang complainant na iyon authenticate ang video ng sinasabing pagbabanta laban sa kanya. Inamin kasi ng mababatas na unay niya itong nakita sa Facebook at YouTube. Wala umanong certification mula sa mga nasabing social media account at maging sa broadcast network na SMNI hinggil sa authenticity ng mga ito. Ayon naman kay Representative Castro, hindi pa siya makapag-komentaryo sa desisyon ng piskal at kumukonsulta pa niya ito sa kanyang mga abogado. Hataw Balita.
Dinismiss ng Sandigan Bayan Court Division ang ill-gotten wealth case na isinampa laban sa associates ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o Sr. at dating First Lady Imelda Marcos na nagsilbing stockholders ng pinakamatandang telecommunications company sa bansa. Kaugnay ito ng 3,305 shares ng Eastern Telecommunications Philippines Incorporated o ETPI na inakasuhang pinahawakan sa 10 minority stockholder para sa mag-asawang Marcos. Ibinasura ng Anti-Graft Court noong January 10 ang kaso laban sa grupo ni Nieto dahil nagpresenta lamang umano ng isang hindi kwalipikadong testigo ang prosekusyon. Kabilang sa mga napawalang sala sa kasong ill-gotten wealth, sina Rosario Arellano, Victoria Legarda, Angela Lobregat, Benito Nieto, Carlos Nieto, Manuel Nieto III, Maria Rita de los Reyes, Carmen Tuason, Ramon Nieto Jr. na siyang legal na kinatawan ng yumaong si Ramon Nieto at ang panghuli si Benigno Manuel Valdez na legal representative naman ng yumaong si Rafael Valdez. Hataw Balita. Nakakapagtala ng tinatayang mahigit 43 bilyong pisong halaga ng mga nakumpiskang kontrabando ang Bureau of Customs o BOC noong nakaraang taon. Nakumpiska ng ahensya ang mga counterfeit good, illegal drugs, smuggled agricultural product, sigarilyo, tabako at mga general merchandise sa isinagawang 980 operations sa iba't ibang pantalan sa buong bansa. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, nakapagtala rin ang ahensya ng record-breaking collection na umabot sa nasa 883.624 billion pesos na mas mataas ng 2.46% kumpara noong nakaraang taon na umabot lamang sa 21.205 billion pesos. Nagpapatuloy naman ang pagsisikap sa pagpapatupad ng innovative systems para sa monitoring ng mga agricultural import na nagpapakita na ang BOC ay proactive sa paninindigan sa nagbabagong trade dynamics. Gayunpaman, nananawagan pa rin si Commissioner Rubio sa kanyang mga tauhan na ipagpatuloy pa ng mga tauhan ang kasipagan sa pagtatrabaho upang maabot ang layunin sa susunod na taon. Target ng BOC ang revenue collection na nagkakahalaga ng 1 trilyong piso ngayong taong 2024. Hataw Balita. Ipaprioridad ni newly appointed Department of Finance Secretary Ralph Recto ang pangongolekta ng buwis. Ito ang inihayag ng bagong kalihim matapos makapanumpa sa tungkulin sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang nitong Biyernes, January 12. Nabanggit ni Secretary Recto na uutang ang Pilipinas ng 2.7 trillion pesos sa susunod na taon. Tiniyak naman niya na magagamit sa tama at hindi mapupunta sa korupsyon ng mga kokolektang buwis. Ukol naman sa isusulong na tax measures, isusulong ng kalihim na maipasa agad ang mga nakabinbing panukala sa Kongreso. Pakinggan po natin ang pahayag ni Finance Secretary Ralph Recto. Number one is to collect for next year, I think 4.3 trillion in taxes. 3 trillion with the BIR, 1 trillion with the BOC, and I think the Treasury is about 300 billion. Yeah. So it's all about fiscal sustainability. Already existing revenue measures that the House has passed and the President has certified as urgent. We will make sure that the Senate will be able to pass this in. Ipapaubaya naman ng Pangulo sa bagong finance chief ang desisyon kung kinakailangang magpatupad ng tax reform. Ang atas ng Pangulong Marcos, kontrolin ang inflation at labanan ng smuggling sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. He will continue to help devise strategies that will tame inflation through a basket of responses ranging from plugging supply gaps to injecting non-monetary measures so that prices will be stable. I also have asked him to be at the forefront of our anti-smuggling drive, pursue tax cheats, starting with the habitual ones who have raised tax evasion not just into an art but into a business. Hataw Balita.
Pasok ang Panglao, Bohol sa top 10 trending destinations for travelers for 2024 ng international travel agency na Booking.com. Ayon sa online travel agency, angat sa iba ang Panglao dahil sa puting beach nito, world-class diving spot at mga pwedeng gawing outdoor activities sa lugar. Jumping off point din ito para makabisita sa iba pang nagagandahang mga isla sa Bohol. Bukod sa Panglao, kabilang din sa listahan ang Beppu sa Japan, Badenburg sa the Netherlands, Blora sa Albania, Chemnitz sa Germany, Rotorua sa New Zealand, Cairns sa Australia, Buenos Aires sa Argentina, Portland sa Estados Unidos at Merida sa Mexico. Hataw Balita. Oras 5:28 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Inalerto ng Vessel Traffic Management System o BTMS noong Biyernes, January 12, ang Coast Station Batangas patungkol sa natagpong bangkay na may tinatayang layo na 2.69 nautical miles northeast ng karagatang sakop ng barangay Gamao, Tingloy, Batangas. Ayon sa CGS Batangas, galing sa Abra de Ilog ang isang barko ng mamataan ng palutang-lutang na bangkay ng isang hindi pa nakikilalang lalaki na nakasuot ng orange na Tour de Infanta shirt, kulay olive green na shorts at black belt. Kagad na nagpadala ng tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG upang magsagawa ng retrieval operation. Tinataya namang nasa 25 years to 30 years old ang edad ng lalaki na may dark complexion, katamtamang laki at taas na tinatayang nasa 5'7". Na-turn over na ng PCG sa pulisyang labi ng lalaki habang nagsasagawa naman ng autopsy scene of the crime operative o SOCO upang malaman ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Hataw Balita. 18 sa delivery firms, establishmento at mga bahay ang nagpositibo sa coliform sa isinagawang massive testing ng lokal na pamahalaan ng Baguio City kasunod ng idineklarang gastroenteritis outbreak. Si Grace Flores sumahataw. Hataw Balita. Kasabay ng deklarasyon ng acute gastroenteritis outbreak sa Baguio City ni Mayor Benjamin Magalong, as of January 12, 18 samples na mula sa 62 establishments, households at institutions ang nagpositibo sa total coliform habang 8 naman ang positive sa E. coli. Looking at the epidemiological curve, nasa downtrend na, please take note na araw-araw tayo nagko-collecta ng data at noong January 10, 151, 64 cases na lang. So pababa na yung natin. So tuloy-tuloy pa rin yung ating mga containment measures at yung mga preventive measures. Noong January 9, nagpositibo rin sa bacterial contamination ang sample mula sa isang food establishment. Mula sa 18 na nagpositibo sa total coliform, 12 ang water delivery firms, 4 ang food establishments, 1 bahay at 1 paaralan. Kaparehong establishmento at bahay ang positibo rin sa E. coli, kabilang ang 5 na nagkaroon ng water contamination. Lumalabas na out of the total numbers of 62 establishment ang na-test na natin, lumalabas na 16 out of the 62 may coliform level. May coliform siya, presence of coliform. Tapos, of the 16 na may coliform, 8 may E. coli. Gayunman, hindi pa rin matukoy kung saan nanggaling ang kontaminasyon. Nagsagawa rin ang Baguio Water District ng pagsusuri sa kanilang deep wells at rainwater harvesting facilities. As of January 10, 15 deep wells ang nagnegatibo sa coliform. As of 2:20 p.m. naman ng January 12, may 2,915 self-reports na natanggap ang City Health Services Office o CHSO at 652 pasyente ang nagpakonsulta sa health facilities. Nasa 218 establishmento at 80 kabahayan ang apektado. Tuloy pa rin yung ating pag-check. Patapos doon sa water delivery naman, lumalabas na may mga water deliveries na pero nagkakaroon ng positive ng coliform. Ayon pa kay Mayor Magalong, binibilisan na ang investigasyon para matukoy ang pinag-ugatan ng acute gastroenteritis outbreak sa kanilang lungsod.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw! Hataw Balita. Nasabat ng Philippine Coast Guard ang nasa 100 sako ng ukay-ukay items na nagkakahalaga ng tinatayang 3 milyong piso sa pantalan ng Matnog nitong nakaraang linggo. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Nakumpiska ng Philippine Coast Guard ang nasa 100 sako ng mga hinihinalang ukay-ukay item sa pantalan ng Matnog, Sorsogon, bandang alas 4 ng madaling araw nitong Huwebes, January 11. Nakatanggap ng sumbong ang Coast Guard Substation Matnog mula sa isang concerned citizen na may isang elf truck na naglalaman ng bulto-bultong pinaghihinalaang ukay-ukay. Pagpasok ng truck sa pantalan, agad na magsagawa ng inspeksyon ang mga kawani ng PCG K9 unit. Dito na napag-alaman na positibo ang natanggap ng impormasyon na may kahinahinalang kargamento ang nasabing truck. Na-turn over naman ng PCG ang mga nakumpiskang kontrabando sa Port Police. Sa estimate ng Bureau of Customs at PCG, nasa tinatayang 3 milyong piso ang halaga ng nasabat na ukay-ukay. Mahigpit na pala ng Philippine Ports Authority na ipinagbabawal ang pagpapasok ng anumang illegal na kargamento sa loob ng pantalana. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Patuloy na tinutugis ng Imus City Police ang isang suspect na namaril umano sa isang peryahan sa Imus City, Cavite, kung saan isa ang nasawi habang 3 naman ang sugatan. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. Bandang alas 12:30 ng madaling araw noong Sabado, January 13, na makatanggap ng ulat ang Imus City Police Station patungkol sa insidente ng pamamaril sa loob ng isang peryahan sa barangay Anabuto, Imus City, Cavite. Sa naturang insidente, isang tauhan ng perya ang nasawi habang 3 naman ang sugatan na kaagad namang naisugod sa ospital. Ayon sa inisyal na impormasyon mula sa Imus City Police Station, nagmamando sa peryahan ang biktima ng lapitan nito ng isang suspect na armada ng short firearm at pagbabarilin. Nakuha naman sa crime scene na nasa 10 basyo ng baril at 2 deformed bullet. Patuloy naman ang pagtugis ng mga otoridad sa tumakas sa suspect na nakasuot ng gray na jacket at nula ng motorsiklo nang mangyari ang pamamaril. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. Humihingi ng hustisya ang mga kaanak ng pinaslang na dentista sa lungsod ng Calapan Oriental, Mindoro. Dahil dito nag-alok na ng pabuya na umaabot sa 200,000 piso sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng suspect. Si Bon San Pedro, humahataw! Hataw Balita. Natagpuang wala ng buhay sa kanyang tahanan ang isang dentista sa lungsod ng Calapan Oriental, Mindoro bandang alas 8:30 ng umaga kahapon, January 14. Nakilala ang biktima na si Agustin Anacoreto Magpantay Bolor alias Doc Ting, 63 taong gulang, walang asawa, dentista at konsehal sa Barangay San Vicente Central, Calapan City, Oriental, Mindoro. Base sa ulat ng pulisya, tinatawag umano ng kanyang kapatid ang biktima sa kwarto upang kumain ng almusal, ngunit hindi ito sumasagot. Kaya naman agad na humingi siya ng tulong sa personal driver ni Doc Ting upang makapasok sa silid. Nang makapasok sila sa kwarto, nakita ang doktor na nakahandusay sa sahig. Nakipag-ugnayan na ang Calapan City Police Station sa Regional Forensic Unit Mimaropa para sa proseso ng crime scene at autopsiya ng katawan ng biktima. Ayon sa investigasyon, may nakitang mga palatandaan ng pagdanakaw sa crime scene, kaya't patuloy pa ang malalim na pagsusuri. Nag-alok na ng 200,000 pisong pabuya ang alkalde ng lungsod para sa makapagbibigay ng impormasyon upang mahuli ang may sala sa pamamaslang. Ako po ay magbibigay ng 200,000 pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para mahuli ang mga taong pumatay sa ating kaibigan na si Dr. Ting.
Inaasahan kong makikipagtulungan at makikisa ang taong bayan upang mabigyan ng hustisya ang hindi makatarungang pagpaslang sa isang respetado at minamahal na Kalapenyong si Dr. Ting. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Mindoro, Von San Pedro, humahataw! Hataw Balita. Tinapos na ng Bulacan State University at Bulacan Polytechnic College ang pagtanggap ng senior high school sa susunod na school year. Nais kasi ng pamunuan ng dalawang malaking paaralan sa kolehiyo na makasunod sa ibinaba ng Commission on Higher Education o CHED na maalis na ang senior high school sa lahat ng state at local universities and colleges sa bansa. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Nakipagkaisa na sa desisyon ng Commission on Higher Education o CHED ang Bulacan State University o BULSU at Bulacan Polytechnic College o VPC na hindi na ipagpatuloy sa kanilang kolehiyo ang senior high school. Paliwanag ni Ginoong Edgardo Santos, ang Vice President ng Academic Affairs ng BULSU. Hindi mandato ng Commission on Higher Education o CHED na maglagay pa sila ng senior high school sa state universities and colleges o SUCs at local universities and colleges o LUCs. Anya, taong 2016 nung nagsimula silang tumanggap ng senior high school para makatulong sa mga public school. Pero ngayong hindi na ito ipagpapatuloy sa kanilang institusyon, nakabuti naman umano ito para magamit naman nila ang budget ng gobyerno sa scholarship ng mga college student. Before we decided na mag-offer, but ang problema nga po ay nakakahati ito ng budget na dapat ay para lamang sa mga estudyante sa kolehiyo po. Siguro po ay let me be honest na hindi naman po ito talaga mandato ng isang higher education institution, SUC in particular, na mag-offer po ng senior high school, but para po bahagi siguro ng commitment na rin ng Bulacan State University pag nakapag-avail po sila ng free education by way of Republic Act 10931. Sa Bulacan Polytechnic College naman, nilinaw ng presidente ng kolehiyo na tatapusin na lang nilang graduate ang mga estudyante nila sa senior high school. Pero sa susunod na pasukan sa Hulyo ay hindi na sila tatanggap ng senior high school para mas lalo nilang matutukan ang kolehiyo. 2023-2024, we are on the second semester. We will just be, we have one section of senior high school class. Now, the intention of the school will be to continue with the senior high school until they graduate. So meaning, if they graduate this semester, the decision of those who were before me, kasi kaka-install ko I will just be implementing what they decided on na i-close yung senior high school. Patatapusin lang yung mga naiwan na students. Nasa 6 na campus ng BULSU at 6 din sa BPC ang tinapos ang senior high school. Pwede lang nila itong ibalik kung gagawin itong mandato ng CHED sa LUCs at SUCs. Iyan po ay isa sa mga request po ng ating komunidad. However, kung sakaling ito po ay imamandato sa Bulacan State University na mag-offer ng senior high school, sino po kami para mag-oppose dito sa responsibilidad na ibinibigay sa amin when in fact yan po ay isa sa commitment ng university makapag-provide ng services related sa education sa ating komunidad. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Tinatayang umabot sa nasa 400 pamilya sa Kabikulan ang naging benepisyaryo ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD noong nakaraang taon. Sa ilalim ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa o BP2 program, iba't ibang package mula sa kagawaran ang tinanggap ng bawat pamilyang benepisyaryo sa rehiyon. Mula 10,000 piso hanggang 50,000 piso ang halaga ng cash assistance na ipinagkakaloob ng ahensya
sa ilalim ng family support packages na sakop ng food at non-food item na kailangan ng pamilya habang nasa transition phase. Sa Transitory Shelter Assistance naman ay pinagkakalooban ng rental subsidy ang mga benepisyaryo na walang tahanan sa komunidad o ang mga nangangailangan ng renobasyon sa kanilang tuluyan. May inilaan din na nasa 50,000 piso na financial assistance para naman sa livelihood settlement grant na bukod sa Transitory Family Assistance. Hataw Balita. Tinatayang aabot sa 20 milyong piso ang naging danyo sa sunog sa isang oil mill sa Alaminos, Laguna na umabot sa ikatlong alarma. Si Christian Lopez humahataw. Hataw Balita. Nagsimula ang sunog sa isang oil mill sa Barangay San Benito sa boundary ng Alaminos at San Pablo, Laguna pasado alas 2 ng madaling araw nitong Linggo, January 14. Ayon kay SO2 Meryin Mayandang, Public Information Office ng Bureau of Fire Protection o BFP Alaminos, Laguna, nagtulong-tulong na ang iba't ibang bayan sa Laguna sa pag-apula ng apoy. Kagabi nakataas pa rin sa ikatlong alarma ang sunog dahil sa patuloy pa rin ang pagsiklab nito. Naging pahirapan naman sa mga bumbero ang sunog, bunsod ng walang tigil ito sa pagliyab. Yung warehouse po, yung oil mill mismo ang nasusunog. May mga kopra din po kasi yun. At saka may dalawa pong vehicle. Kasi nag-rekindle po kasi siya. Pag mapapatay siya, mamaya paano na naman siya, magre-rekindle na naman siya. Yes po, kasi pulagis po kasi yun. Kaya ang hirap niyang patayin ng tubig lang. Batay sa partial damage ng Bureau of Fire Protection ng Alaminos, Laguna, umabot na sa 20 milyong halaga ng pinsala sa sunog. At tinawag lang din po sa amin ng concerned citizen po. Tapos, pagdating po doon, na-raise na po agad yung alarm ng third alarm. Hanggang ngayon po ay ongoing pa rin yung operation. Kasama po yung iba't ibang municipalities and cities na fire station sa pag-apula ng apoy. Nagpaalala naman ang BFP Alaminos Fire Station sa mga establishment at sumunod sa guidelines at policies ng kanilang opisina para maiwasan ang sunog. Mag-comply na lang po ng mga kailangan i-comply sa bumbero, tapos po may dapat number ng kanilang mga fire station para po mabilis ang responde pagka mayroong sunog sa kanilang lugar. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng BFP kung ano ang pinagmula ng nangyaring sunog. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Laguna, Christian Lopez, humahataw! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po ng Lunes sa inyong lahat at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, January 15, 2024. So lalong-lalo na sa mga magbabalik opisina, eskwelahan at kanilang mga trabaho sa araw na ito. Sa kasalukuyan, makikita natin na patuloy pa rin yung pag-iral ng Northeast Monsoon o ito yung hanging amihan, partikular na sa may Luzon at sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Habang ang shear line o ito yung bangga ng mainit at malamig na hangin ang siyang nakakaapekto partikular na sa silangang bahagi ng Visayas at dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. Ang shear line na magdadala pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan partikular na dito sa may Davao Region, Caraga, Northern Mindanao pati sa Southern Leyte, habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa sa pag-iral ng Northeast Monsoon mga isolated o pulupulong may hinang pag-ulan na mararanasan lalo na dito sa may western section ng Luzon at Visayas, habang sa eastern section naman mas malaki yung posibilidad ng mga mahihinang pag-ulan. Sa kasalukuyan din, base sa ating pinakamahuling datos, ay wala pa tayong namomonitor na anumang low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Base pa rin sa ating mga datos, malit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo at least for this week. Pero patuloy pa rin tayo magbibigay ng update yan sa mga susunod na araw.
Dito nga sa Luzon, makikita natin ang malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Cagayan Valley Region, gayon din sa Cordillera at Bicol Region. Dulot yan nitong pag-iral pa rin ng northeast monsoon o hanging amihan. Habang sa nalabing bahagi ng Luzon, kasama din dyan yung Kamaynilaan, itong sa western section ng Luzon, posible naman yung isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan. Kumbaga, mas malaki yung tsansa ng mga mahihinang kasatamtamang pag-ulan itong nasa western section naman or eastern section o silangang bahagi ng Luzon. Agwat nga ng temperatura natin sa Lawag nasa 20 to 30 degrees Celsius, sa Baguio 13 to 23 degrees Celsius, sa Kamaynilaan 23 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay naman 21 to 27 degrees Celsius, dito sa may bahagi ng Legazpi 24 to 30 degrees Celsius at sa Tuguegarao nasa 19 to 25 degrees Celsius. Inaasahan natin at least sa mga susunod pa na araw patuloy yung pag-iral ng amihan, kaya i-enjoy pa rin natin yung medyo malamig, lalong-lalo na yung mga malalamig na gabi. Dito sa may bahagi, sa gitnang bahagi ng ating bansa, yung Palawan tsaka yung Visayas, makikita natin ang patuloy na pag-iral din ng northeast monsoon, particular na sa Palawan at sa western section ng Visayas o yung western Visayas region. Asahan pa rin natin yung isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan, habang sa nalabing bahagi ng Visayas ay posible naman yung mga isolated rain showers and thunderstorms. So makikita nyo yung malaking difference niya dito sa may western section ng Visayas at ng Palawan, mga light rains. May thunderstorms naman dito sa may bahagi ng eastern section ng Visayas kasama yung central Visayas. Yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Iloilo, 26 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, nasa 26 to 29 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 29 degrees Celsius. Malaki naman yung tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa Caraga Region, kasama ang Northern Mindanao, Davao Region, maging dito sa may Southern Leyte. Dahil yan, epekto naman yan ng shear line. No? Ito posibleng magdala ng mahina sa katamtamang mga pag-ulan. Habang sa nalabing bahagi ng Mindanao, itong Zamboanga Peninsula, Soxargen at Barm, ay posibilidad naman ng mga isolated o pulupulong mga pag-ulan na may kasamang pagkidlat, pagkulog. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, nasa 26 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, nasa 25 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao, 26 to 32 degrees Celsius. At dahil nga sa mas malakas na amihan ngayon, ay inaasahan pa rin natin ang malalakas na alon ng karagatan, kaya nakataas yung gale warning natin, particular na sa mga area ng Batanes at Babuyan Islands, sa northern coast ng Ilocos Norte at Cagayan, gayon din sa northern eastern coast ng Catanduanes, particular na rin sa mga bayan sa northern Samar, itong Bobon, San Jose, Catarman, Mondragon, San Roque, Pambuhan, Lauang, Palapag, Mapanas, Gamay at Lapinig. Gayon din dito sa may eastern Samar, particular na yung mga baybayin sa eastern Samar, sa Leyte, yung Mayorga, Abuyog, MacArthur at Javier. Gayon din sa may southern Leyte, particular na yung mga bayan ng Silago, Hinungnangan, Hinundayan, Anahawan, San Juan, Liloan, San Ricardo, San Francisco, Pintuyan, St. Bernard. So yung mga nasa baybayin ho ng mga nabanggit na lugar ay delikadong maglayag yung mga sakyang pandagat. Gayon din ho dito sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte kasama yung Siargao at Bocas Grande Islands, at sa Surigao del Sur. Delikadong maglayag dahil inaasa natin magiging malakas yung pag-alon ng karagatan sa mga nabanggit na lugar. Kaya iwasan mo na ang pumalaot, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Ang araw natin ay sisikat, ganap na 6:25 na umaga mamaya, at lulubog, ganap na 5:46 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Pagkain, trivia, inaabangan, kultura, at iba pang makikita. Patikim Probinsya. Dinarayo ngayon ang isang coffee shop sa Laurel, Batangas dahil sa kakaibang alfresco dining experience at masasarap na pagkain na hatid nito sa mga kostumera. Pasyalan ang espesyal na lugar na ito na binabalik-balikan ng mga magkakabarkada, lalo na ng mga coffee lover. Si Ari Silvestre may patikim. Hanap mo ba ay relaxing na lugar at masasarap na pagkain?
Tara na, dito sa Coffee Shop sa Laurel, Batangas. Tuwing malamig ang klima, marami sa ating mga Pilipino ang naghahanap ng pangpainit. Isa na riyan ang kape. Dinarayo ngayon ng magbabarkada at mga coffee lover ang patok na coffee shop na ito sa Sitio Malaya, Barangay San Gregorio, Laurel, Batangas. Mula sa maliit at hamak na tindahan ni Luz Tumaring, ngayon ay pinalaki at pinalawak na ito, kaya binabalik-balikan ng mga nais kumain dahil sa masasarap na pagkain at magandang lugar na talaga namang highly recommended. So naisip ko, nagtinda muna ako ng ice cream din sa school hanggang sa naisip ko, bakit hindi ko pa dagdagan? Nag-burger ako hanggang sa pagkatapos ng burger, nag-ihaw-ihaw. Doon nagsimula sa halagang 1,000 pesos. Naabot na namin itong mga bagay-bagay sa amin. Bukod sa maganda ang ambience, ay talaga namang abot kaya at masasarap ang mga matitikman mo sa kanilang menu na talaga namang tinatangkilik at dinarayo ng mga customer. Inihaw na manok at butse ang kanilang bestseller at hindi rin naman pahuhuli ang kanilang milk tea. Patok din sa mga bumibisita rito ang kanilang masarap na chicken inihaw at burger. Mabibili ang kanilang kape na ice or hot coffee sa halagang 39 hanggang 55 pesos lamang. Talaga namang swak na swak sa budget. Halos kapareho rin ang presyo sa kanilang mga fruit tea at milk tea na mabibili sa halagang 39 hanggang 49 pesos lang para sa lahat ng flavors. May mga pagkain din sila na bagay itandem sa kanilang mga inumin, gaya ng butse at bibingka. Hindi rin mawawala ang kanilang ihaw-ihaw at marami pang mga pagkain na talaga namang bagay para sa kanilang mga inumin. Dito maganda talaga dito sa coffee shop at saka dayuhin talaga siya. Sarap yung pagkain. Affordable. Maganda, refreshing, parang nakakatagtag ng stress. Nakaka-relieve ng stress dyan. Kasi mahangin din, maganda yung ambiance. Ayon sa coffee shop brand owner na si Mako Enriquez, gaya ng ibang negosyante, nakararanas din sila ng paghina ng negosyo noong pandemic. Ngunit hindi nila ito sinukuan hanggang sa unti-unting makabawi. So ako po yung pinaka-may-ari ng coffee shop. Nagsimula po ito ng January 14, 2023. So mag-isang taon na po siya. So kahit may isang taon po yun, nakaroon po tayo ng 8 branches po. Isa sa mga tinatangkilik at binabalikan ng mga customer ay ang preskong hangin at magandang view nito. Kaya kung ang hanap mo ay preskong lugar at masarap na pagkain, kasama ang iyong barkada at pamilya, bisitahin na ang coffee shop. Diyos at amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita. Ganda nga dyan tanawang Taal Volcano. Ayan, Elisa Dause at Ronald Naranja. Arat na. At sa atin namang shoutout po kay Conrado Pagulayan, yung mga nakatutok po sa atin sa Facebook. Sina Anelma Zamora, Mike Repolona, Arlene Labawan. At sa YouTube naman, andyan si Emma Chikuhara from Japan. Salamat po. At Elena Yang from Taiwan, Normita Celestial, John Edward Muñoz from San Pablo, Laguna. At happy birthday kay Sam Cute Navarro, yung pong ating masipag na editor. At siyempre, salamat po kay Brad June Soriao na lagi pong humahalili sa atin pagka po tayo'y wala. At ganoon din sa mga sukay natin sa iba't ibang panig ng mundo at sa buong bansa. Ganoon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo Liberdad 1350. At day 11 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI mamayang alas 7 pong muli ng gabi, Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts.
Kabilang po ang MCGI Channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 28, Talatang 13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-15 sa buwan ng Enero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.